Hello guys, good day. Welcome back to my YouTube channel Arts Engineering. And for today's tutorial, I'll be showing to you how to make calculation using the MathCAD. So as you can see here, maganda to sa for the reportings for the calculation. So meron tayong input data, then of course the calculation. Ang ano lang dito kasi hindi natin malalagay yung result dito sa upper portion. Kasi nga dapat synchronize siya. Naka-order yung paglagay natin ng variables. Okay? Then, eto, kapag mag-i-input tayo ng value, dapat yung instead na equal, ito yung gagamitin natin, colon equal. So, for example, yung A natin, type lang tayo ng A variable, then shift colon para lumabas yan na colon equal. Okay? Then, ito pwede na ninyo i-format sa text formatting, then math formatting yung color and the size, and also the font. So, ito na yan sa material properties natin. So, bali yung i-discuss natin dito is the singular design of the beam section. And the design natin yung flexures and the shear. So, we have here the concrete compressive strength, longitudinal strength, and of course the transverse reinforcement, the modulus of elasticity ng bar natin, then the reduction factor, strength reduction factor ng flexures, and ito shear to. Shear strength reduction factor. Then of course meron tayong section properties na yung width natin and height of the beam, and of course the cover to tension rebar center. Ito yan. Yung A at the tension, then DC naman sa compression part. Kakalculate natin yan is by adding or the total height, minus lang natin yan sa yung A na yan, total height, minus sa diameter ng bakal natin ng stirrups, which I mean the concrete cover, minus the stirrups diameter, then minus na kalahati ng main bars natin, the diameter M. Yan. Ito yung makuha ninyo yan. Okay? Pero dito sa input area natin, automatic na lang. So, manual calculate na lang yan, then input ninyo. Para sa moment, applied moment natin, actually applied forces to. Forces. Yan. Kasi meron tayong shear. This is the ultimate moment applied in the section and also the shears in the section. And we need to indicate or input the steel ratio. That is the area of the steel over the area of the section. The effective section, ibig sabihin, the width ng beam section times the effective depth. Okay. Then, of course, for the reinforcement, kailangan natin mag-provide ng diameter ng bottom bars. Etong top bars na yan, although hindi natin yan kailangan kasi naka-singular reinforcement lang tayo, ibig sabihin, hindi tayo mag-calculate ng top bars. Pero, indicate lang natin yan para the minimum number of bars, kailan natin na-indicate dun sa result para may kapitan yung stirrups natin. And of course, for the diameter of the stirrups, we have here 10 mm and the number of legs. Okay. Now, this is the figure or the diagram, yung base natin. So, punta tayo sa flexure design. Ito kailan natin i-set, by the way, this is the tension control. I-set na natin siya, i-control na natin yung calculation na tension controlled siya. So kapag tension controlled, yung EC value natin is 0.003 and ES naman is 0.005. So ito yan. Ito. Okay? Then ito yun naman sa effective depth, bawas lang natin yung height, total height over the DC. Okay? Then, para natin yung CT makuha, ito lang yan, ratio proportion.
Ito, for the C. Reciproportion lang ng ES. Ito, then sa baba natin. Actually, yung ES na yan, ito yan. Yung EY yan. Yung EY. Okay? And sa MATCAD kasi automatic calculated na. So may option siya na ika-calculate niya automatically ito. Auto calculation. Or pwede rin mo i-stop. Pero mas maganda kapag naka-auto calculate. Kasi kapag i-input mo lang yung variable na yan, automatically, bibigyan kayo ng value with the units. So, before that, kailan mo na nyo i-set yung units ninyo. Anong gagamitin ninyong units? Ito, yung base unit. Then of course, magpipili kayo dyan. So of course, SI yung gagamitin natin. Then, yung units natin ito. So naka-base units tayo M. Okay? So, ito naman sa F function para sa beta natin. Kasi nga, yung beta natin is ito, 0.85, 0.05 times the quantity of this value, A prime C minus 28 over 7. Then, kapag mag-less than siya sa 0.65, so itong gagamitin natin yung value na yan. If mag-greater than naman sa 0.85, 0.85 yung gagamitin natin. Pero kapag nasa range ng 0.65 to 0.85, ito yung value yung gagamitin natin. Okay. Mapapansin ninyo, bakit may mga unit yan? So, ito pala yung sa MATCAD. May mga formula tayo. For example nito, yung beta. Mga formula tayo na walang mga units, diba? Coefficient na siya. So, mag-i-error siya kapag hindi natin siya lagyan ng units. See? So, kailangan natin lagyan ng corresponding units para makuha natin yung actual na value. Okay? Para sa Ymax naman, beta times CT lang yan. Automatically, ito na. Then, para sa reinforcement, required reinforcement natin, so 0.85 prime C times B times Ymax over the Fy lang yan. Ito. Then, makuha natin yung MUR, the ultimate section capacity of the beam. So, this is the phi, the reduction factor of the flexures. Times natin yung 0.85 prime C times B times Ymax. Then, of course, the difference of this value, dt minus 0.5 the Ymax. So, ito yung 119.88 kilonewton meter. Then, para natin ma-check yung section type, kailangan natin makuha yung MUR, which is ito. Then, i-compare natin sa MUA, which is the actual applied load. If the MUR is greater than sa MUA, singly siya. Pero, kapag yung MUR na yan, ginanyan ko lang yan, dalawang condition. Kasi nga, nakasingle lang tayo. Pero, kapag i-calculate natin yung doble, dapat tatlo yan. Kasi, dapat yung MUA na yan, kapag yung MUA value is within the limit of the MUR, tapos may MU max pa yan eh. MU max, doble siya. Pero kung mag-greater than sa MU max, ibig sabihin, failed na yung section mo. But for this tutorial, singly reinforced section tayo. Okay? Ayan. So, every time automatic yan, yung section type natin, mag-update yan. Singly or doubly. Okay? Para sa singly reinforced section properties, so ito yung formula natin. Then, makuha natin yung Y. Then, of course, the required value in millimeter squared. Kapag makuha natin, huwag yung kaligtaan guys, dapat na-organize siya. For example, for this ES required, kapag ilagay ko to, yun, hindi siya makakalculate kaagad. Kasi nga, mas nauna siya compared dito sa Y. So, dapat magkasunod siya or sa baba pa siya nakalagay. Ayan. Para mag-auto-calculate siya. Now, para sa reinforcement properties, for the maximum area
of steel in singly reinforced section. Of course, per percent yan ng effective area. Okay? Then, the minimum, of course, is for the SCI. Mayroon tayong tatlong minimum yan. Isang minimum natin is 25% ng the square root of prime c over the Fy. So, as you can see, mayroon tayo dito, nilagay ko siya megapascal raised to 0.5. Kasi, originally, wala to eh. Wala yan sa formula. Pero, alam naman natin na F prime c is megapascal. So, kapag ano natin yan, iba yung magiging result. So, kailangan natin mag-introduce ng units para makuha natin yung tamang result. Okay? Pero hindi natin yan ina-alter. Ito talaga yung actual na unit niya. Hindi lang naka-indicate dun sa original equation na kinakopy natin. Then, para sa ES-min, the minimum bars is 1.4 over Fy. Then, lagyan natin yung MPa para maging mm² yung result natin. Then, ito pa pala, product of BDT. Okay? Then, the other minimum rebar is the 4/3 of the required area. Then, para makuha natin yung ES-min or the minimum reinforcement, that is the maximum or the minimum or the maximum of the ES minimum 1 and ES minimum 2. So, kapag makuha natin yung maximum dyan, kukunin naman natin yung minimum ng value na yan then sa ES minimum 3. So, kapag ma-check na natin yan, maglalagay na tayo na kung anong gagamitin natin. So, iset na naman natin yung maximum and minimum reinforcement and compared to the required reinforcement, kukunin natin yung maximum ng ES-min and ES required. Then after that, kukunin natin yung minimum ng maximum of this value and the ES max. Okay. Then makuha na natin yung quantity ng bakal sa tension part. So, para makuha natin, divide lang yan, yung ASUs over the area of the diameter na bakal. Area ng bakal natin na gagamitin. This is the formula cell para makuha natin yung round up whole number. So, as you can see ito naka-equal kasi nga naka-formula na tayo rito, naka-semicolon, colon equals. So, kapag i-copy ko to, kahit mo na siya saan gamitin. So, equal na lang ang ilalagay mo. Palagi may value na yan. Okay? So, ito kasi yung top bars natin, nilagay ko lang siya. Then, mapapansin ninyo, naka-colon equal pa siya. Ibig sabihin, first time yan na ginamit. Okay. So, originally, this is only our result. Yung 2 bars na requirement. So, nilagyan ko na lang ng top bars para sa minimum na number of bars ng bawat section. And of course, para sa shear design, gagamitin natin is the detailed method. So, may isang method pa yung simplified method. Instead na gagamitin yung MUA, then the steel ratio, direct lang yung pure, sinasabi nilang pure shear lang. Okay? For the non-stress member subject to shear and flexures only, ito yung magiging BCN natin, the capacity of the concrete, which is the minimum of the BCN1 and BCN2. Okay? And yung BCN1 natin is the reduction factor of the shear times 0.16 times the square root of A prime C plus 17 times rho alpha times BD. Then yung BCN2 naman natin is the reduction factor of the shear times 0.29 times the square root of A prime C times BD, and this is the result. Then kukunin natin yung minimum ng dalawa, ang BCN1 and BCN2. Then check natin yung section adequacy of our member. So ito yung BSN max, kukunin natin yan, and makukuha na natin yung maximum shear na pwede magamit natin.
So, BCN plus the BCN max. So, ito na yung maximum natin. Then, of course, the shear capacity, i-divide natin yung share applied load over the Vmax. Then, ito yung capacity natin, capacity ratio ng shear. Then, of course, mag-status tayo. If the shear capacity is less than or equal sa 1, okay yung section natin. Pero kung hindi, not okay siya. Then, calculate the area of shear reinforcement. Vs. So, kung mapapansin natin dito is 242.47. Yung VUA natin, VUA anong value? Oops. Equals. So, 92 lang yung VUA. So, ibig sabihin, kayang-kaya na i-carry ng concrete natin yung shears. Pero, papasok pa rin tayo dito sa minimum as per the code. So, pero check pa rin natin yung minimum and maximum reinforcement. So, kapag i-minus natin to, BCN, meron pa rin. Kung titingnan natin yung BS para sa steel, yung BCN natin, tingnan natin yung BCN. Ang BCN natin is 53. Tama. Then, VUA, check natin kung mas malaki pa to. Pag mas malaki yung VUA sa concrete strength, ayun, mas malaki nga yung VUA. So, ima-minus natin yan para makuha natin yung shares na i-carry ng reinforcement. So, 52.13 to. Then, i-check natin yung maximum na spacing. So, if Vs daw is less than or equal sa 0.33 the square root of A prime C times BD, minimum ng 600 at 0.5 times the effective depth ang gagamitin natin. Okay? If not, minimum ng 300 at D over 4 yung gagamitin natin. So, therefore, yung X max natin is 171 mm. So, yung AVUs natin, so of course, quantity lang yan times the area of the diameter of the stirrups. Ito na yan. This is in S, this is the number of the legs. Number of legs. Okay? Then, para natin makuha yung area required in terms of millimeter squared per meter, so Vs over Fys times dt lang yan. Then, check natin sa minimum. May dalawa tayong minimum. It's 0.062 times the square root of A prime C over Fys. Ito pa, times B. S minimum squared per meter. Then, para naman sa minimum S2 natin is 0.35 times B over Fys. Itong 1,000 na yan, nanggaling yan dito sa ma-check ninyo yan para sa 1 meter, para maging millimeter square per meter. Then, kailangan nyo mag-introduce ng mga corresponding units para maging kalabasan niya is ganito. Kasi coefficient, ito kasi yung formula na yan, mga formula na yan, walang mga units yan, yung 0.062, 0.35, yan. Then, of course, for the area minimum natin in terms of millimeter square meter per meter, kukunin natin yung maximum ng min 1 and min 2. Then, pagkatapos, ang gagamitin na nating area in terms of millimeter squared is the maximum of the minimum and the required area. And makukuha na natin yung required, which is the spacing. So, kapag makuha na natin yung AV used, itong ginamit natin, divide lang natin sa makuha nating value rito. In terms of millimeter na yung result. Then, i-compare natin yan yung S required. Kung makikita natin, 283 yung requirement. Pero, i-check natin yan sa minimum and the maximum. So, yung S used natin
Itong 5 floor, ano yan, kasama yan sa formula kasi nga, nirun off ko siya, of, ah, round down. Round down ko siya to the nearest 5 digit, 5 numbers. Okay? That is the minimum that is required and that is max. Kung makikita natin yung is max, 171. Yung required is 283. Okay? So, naka-run down siya up to the 5 mm or 5 digits. So, kaya 170 mm yung spacing natin. Ngayon. So, kagandahan dito, every time mag-change kayo, for example, palaki natin to ng data, let's say 150. Check natin dito, doble na siya. So, ibig sabihin, hindi na siya applicable nito kasi single lang to. May ibang solution pa dun kung double reinforcement. So, let's use 125. Kung 125, doble pa rin. Bawasan natin to as 100. Ayun, single siya. Then, ang magiging bakal natin is ito. 516. So, kapag i-change natin yan yung diameter natin, yung bottom bars natin ito 25, dapat mag-reduce yung 5 na yun. Ito, naging 2 na lang. So, kung 20, ito medyo maano lang sa 3. Sa MATCAD kasi nga, hindi siya, yung result, hindi natin pwede dalhin dun sa taas kasi hindi siya makakalculate. And for the share naman, try natin to change to 100. It's 170 pa rin. And let's use this one to 350. And check natin. It's 145 na. Palaki pa natin yung shares to 125. At 70. So, pwede yan, 70. Pwede na yan try to increase the number of legs. It's 3. 70 pa rin. Let's use 4. Naka-minimum kasi siya. Yes. Hindi na siya mababa kasi minimum. Ito. Maximum na siya. Okay. And yun. Tapos na tayo. And by the way to, dapat i-change niyo yung row ninyo. Yung row, ito. For example, nag-4 na siya. 4 na siya. Then may 2 tayo sa taas. So, kailangan niyo yan kunin yung reinforcement ratio. So, meron tayong wala niyan. 4, so 6. 6 times 0.25 pi r squared, which is 20. This is the area. And B natin is 250 times the effective depth is 292. It is 0.0258. 0.0258. Ayun. So, makikita natin dito, same pa rin. Pero yun, at least na-update siya. Yun. So far, yun lang guys. This is free para sa members natin from level 2 and up. So, send ko na lang yan, then pwede na ninyo i-download. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you and God bless.